topic natin, si Senator again. Oo. Robin. May time ba? 4 na minutos na ng partner. Konti lang, sige, konti, partner. mabilisan. Pahapiawin mo lang. Mga kayubi, nabalitaan nyo ba na si Senator Robin Padilla mismo sa kanyang pagiging public servant, sa kanyang personal na kapasidad, siya daw mismo ang makikipag-usap sa China. Kung ano ang opisyal na posisyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po ay nakasuporta 100%. Sa ngayon, matunog na si Padilla ang susunod na Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino. At ang PDP at Communist Party of China ay nakapagbuo ng tinatawag nilang party-to-party relation ng Administrasyong Duterte. Ano tong party-to-party relation na ginawa di umano nitong si dating Pangulong Duterte? Gamit ang PDP, Laban Political Party, kasama itong Communist Party of China. Nagkaroon pa sila ng alliance kahit na mayroong hindi pagkakaunawaan ang bansang China at ang Pilipinas patungkol doon sa West Philippine Sea. Ikunumpara ito sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi nagkaroon ng formal party-to-party exchanges dahil nga sa sinasabing tension sa South China Sea or Philippine tension dito sa West Philippine Sea. Ngunit sabi ng senador, patuloy siyang makikipag-usap sa China sa kanyang personal na kapasidad sa hangarin na maayos na ang sigalot ng dalawang bansa. Hanggang meron tayong diplomatic relation sa China, makikipag-usap po ako sa sarili kong paraan na wala akong ikukumit. Dahil wala naman akong karapatan mag-commit ng kahit ano. For humanitarian reason, kailangan po akong magsalita. Kailangan akong makipag-usap sa kanila. Bilang isang public servant po ninyo, usap tayo. Kasi yun naman talaga magkapit-bahay tayo Kaya magmula po noon hanggang ngayon, hindi pa po ako tumitigil na nakikipag-usap sa sarili ko pong channel, nakikipag-usap po ako. Kasi kailangan po hanggat mayroon tayong diplomatic relation pa, huwag natin alisin na makipag-usap. Very good. Pero partner, bakit siya makikialam? Meron naman tayong presidente. Sino ba sinasabi? Sino ba yung arkitekto ng foreign relations? Di ba sinabi niya na yun? Si PBBM. Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titingnan ko na lang si presidente at kung ano ang desisyon ni presidente, susuportahan ko na lang. Sapagkat, siguro, siya ang presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin. Magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo, kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko, kwento ko lang. Sabi niya, bakit? Parang hindi ka nagsasalita. Usually, madaldal ka. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na tayo. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Malay mo, baka meron. Diba? Kaya nga, mga kayubi, baka kaya nga hindi nagko-comment. Partner, kaya nga hindi nagko-comment si VP Sara Tahimik lang. Tahimik lang siya kasi sabi niya dapat si PBBM lang yan. Oo. Tapos ikaw, na senador, makikialam ka. Alam ba to? May basbas pa ng Pangulo to? Para ikaw makipag-usap sa China? No. At ano mga yun ang agenda mo
para makipag-usap at ano ang authority mo para kung ano yung sasabihin mo sa China, magiging binding sa Pilipinas. Correct. O baka maging secret deal yan na hindi namin alam. Tapos sasabihin ngayon ng China, sinabi ni ganyan pinangako na ganyan May panibago na namang secret deal. Mapanibago na naman secret deal. Hindi sa ka-partner ganito, ano ang karapatan mo? Unang-una, anong karapatan mo? Oo. Pangalawa, ano ba ang kagalingan mo? Meron ka pang galing para makipag-usap tungkol sa ganitong klaseng problema? Pero paano pa? Kung binigyan pala siya ng basbas ng Pangulo? Imposible. Oo. Di kung bibigyan ng basbas, di si si Secretary Gibuna, saka yung foreign relations natin. Oo. Kasi mas sila. Sila yung eksperto tama. dito. Sila yung tamang Saka si Professor, anong name ng professor sa UP? Yung nakabanggaan din ni Senator Robin Padilla, anong pangalan nun? Yung magaling din. I forget the name. Yung nagkaroon sila ng professor, ginaganyan pa na. Ikaw ba yung pag-ikot-ikot dito ng US na parang chopper, dapat ba yung ganyan? Sinagot siya ni professor. So yun yan, partner. Ano muna ang galing mo, diba? Anong expertise mo para makipag-usap sa mga taga-China? At ano naman ang ilalatag mo sa China? At ito ba ay alam ng Pangulo? Baka kung ano pangako mo. Kasi ang gusto niya, partner, parang maibsan yung init, yung tension. Oo. Hindi may obligasyon. Mamamagitan siya, parang ganun ang mangyayari, partner. Tandaan mo, partner, baka makialam ka dyan at ang kamukat-mukat mo dyan, Senator Robin, mangyari ka mukha ng pakikialam ni Senator Raffy Tulfo sa mga OFW natin sa Kuwait, partner. Ano na nangyari sa mga OFW natin sa Kuwait? Ano na nangyari sa relationship natin sa Kuwait? We are very sorry that this happens and we will do our best that this will not happen again. Yun nagmamataas pa rin. Kung ako talaga dapat public apology, do you think enough na yan? Do you think, sir? Is it enough? No, of course not. Public apology, why? Kasi paulit-ulit na lang Paulit-ulit na lang. Nangyari to 2018, nilift natin, nagpag-usap tayo, konting mga suggestion, bilateral talk, mga dapat baguhin sa kontrata, and then nilift, and then naulit na naman. May namatay na naman, usap ulit, and then after usap, lift na naman. Pero never nag-public apology sila doon sa dalawang insidente. Now this time is my recommendation as the committee chairman of migrant workers. My recommendation is public apology. Why? Because I have so many years of experience kung paano naghihirap, pinapahirapan, kinakawawa, winawalang hiyang ating mga OFWs. That's why yung pag-react ko galing sa... I'm being emotional, I'm very sorry. Kasi, I don't know, unlike other people dyan sa gobyerno, yung naramdaman ko, alam ko kung paano yung naramdaman ng ating mga OFWs na kinakawawa. Because every day, sa Wanted sa radyo sa Action Center ko, maraming OFWs, mga kamag-anak na umiyak at humingi ng tulong. Ito nga binanggit ko, dito na 6 namatay. Hindi pa kasama nito yung dozena ng mga inabuso, sinaktan, nagkaroon ng rape, ginutob, etc. Pero sir, Naayos ba? O baka magkaganyan tayo. Huwag kayong makialam sa hindi nyo expertise. Sir, reaction lang po sa sa hirit po ng isang mambabatas na magpatupad po ng total deployment ban ng OFWs sa Kuwait. Yung sa Kuwait? Yes po. Well, magbaban tayo. I'm never very comfortable yung nagbaban na ganun. Dahil parang ang pag-ban, sinasabi mo forever na yan, hindi na pwede. Ang sinasabi, naging problema natin, tayong binan ng Kuwait. At ayaw nang magpa-issue ng mga bagong visa. Hindi kami nagkakasundo dahil sinasabi nila may paglalabag daw tayo sa kanilang mga rules. Wala namang kaming nakikita. Kaya yun ang naging sitwasyon. So, we will just have to live with, but I don't want to burn any bridges. Nasasabi, baka in the future, baka in a little while, a few months from now, a year from now, sasabihin, magbago ang sitwasyon, baka pwede pa tayo magpadala ulit ng mga ating workers sa Kuwait.
Kaya I don't know, yung sometimes overreaction yung ban. Basta ban na lang tayo ng ban. Hindi naman tama. We have to react to the situation as it is. And I think the proper reaction is to take the decision of the Kuwaiti government to no longer issue new visas. Wala tayong magagawa. It's their country, those are their rules. So we will just leave that issue open. And hopefully, we will continue to negotiate with them. We will continue to consult with them. At baka sakali, down the road, magbago ang sitwasyon. Maibalik ngayon ang ating mga workers, lalo na yung mga nabitin. There are about 800 na papunta na dapat sa Kuwait ay hindi na nakapunta dahil nga dito sa bagong ban. So hopefully, down the road, we will continue to work to improve that situation. Diba? Ano to, pabida na naman? Ang pakikipag-usap ba niya sa China o yung balak niya pakikipag-usap, ibig niya bang sabihin mahina yung ating Pangulo? Dahil gumagawa ng tension. Tandaan mo, partner, ha? Siya yung naglabas sa Facebook, partner. Nung nagkausap, dumalaw si President Zelensky sa palasyo. Ano sabi niya? Handa na ba tayo? Handa na ba tayo, kabayan? So ano to? Ano iniisip mo? War? Kaya gusto mo makipag-usap sa China to prevent the possibility of war? Teka lang. Kato ka muna. Kumato ka muna sa Pangulo. Bago ka magplano-plano ng ganyan. Diba? Yun lang mga kayubi. Si Dodge the Dumb Lies at si Master Pogi. Sabi ni Jenny. Sabi? Close pa rin daw. Ayan, Jenny Rose Lindugan. Close pa din ang Kuwait, attorney. Nako. So ano na ginawa ni Senator Raffy Tulfo dito? Siya yung init ng ulo niya noon dito, partner. Hindi pa ba hanggang ngayon? Hindi pa ba ayos yan? Parang ni Jenny Rose Parang okay na ata. Pwede na ulit? Open na lahat? Wala na problema? Not sure, partner. Pero parang meron tayong narinig na balita na nakipag-usap na ata yung DMW. But what's the result? Dyan. Well, di ba dapat si Senator Raffy Tulfo makipag-usap para maayos? Partner, bakit siya? Siya bang nasa posisyon para... siya daw yung last ayusin. resort. Sige. Diba? Ayun naman niya yun siguro. Sige. Yun lang. Kaya ipe-prevent natin si Senator Robin, baka mangyari ganyan. Hindi mo naman imasusot. Professor Batumbakal din, partner. Yung binabagyan mo Professor kanina. Batumbakal. Sabi ni Maria Nanale, kadama, walang nangyari sa pakikipag-usap ni Admin Arnel kasi if meron, nalalaman ko agad yun. So, hindi pa natin alam kung ano nangyari sa Kuwait. So, let's see. Okay. Sige, So, paano? hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro. At thank you sa Atty. Claire and Friends. Yun. Friends, di ba? Si Neil at saka si Don. Magaling. Ayan. Pwede na. Yes. Pwede na ako mag-lead nito. Ayan, hanggang sa muli magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro. Nagpapalalang, magtulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.